Greetings, reviewers! In this video, we will delve into one of the topics under General Information, which is Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Let us first discuss the policy of the state. It is to promote high standards of ethics in public service. Sa madaling salita, ang pagtataguyod ng mataas na antas ng ethics sa public service ay tumutukoy sa collective efforts at initiatives na layuning tiyakin na ang mga individual na nagtatrabaho sa loob ng government organizations o agencies ay sumusunod sa principles ng moral integrity, transparency, accountability at syempre, professionalism. Take note that public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead modest lives, and uphold public interest over personal interest. Kaya naman inaasahan sa public officials and employees habang naglilingkod sa bansa na kumilos ng may integrity, dedication at genuine commitment para sa ikabubuti ng lipunan. Sila ay dapat na kumilos sa paraang nagpapalakas sa tiwala ng publiko, sumusunod sa batas, and of course, serves the best interests of the community and the nation as a whole. Ngayon naman ay talakayin natin ang definition of terms as used in this act, the term. First is the government. It includes the national government, the local governments, and all other instrumentalities, agencies, or branches of the Republic of the Philippines, including the government-owned or controlled corporations and their subsidiaries. Kabilang sa national government ang Office of the President, Department of Education at iba pang mga departamento. Samantalang sa local governments naman nabibilang ang Quezon City Government, Cebu City Government at iba pang mga local government units. Ang instrumentalist agencies or branches naman, halimbawa nito ay ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police at ang Commission on Elections. Samantalang ang mga government-owned or controlled corporations naman ay ang National Power Corporation or NAPOCOR at ang Land Bank of the Philippines. Next are the public officials. These include elective and appointed officials and employees, permanent and temporary, whether in the career or non-career service, including military and police personnel, whether or not they receive compensation regardless of amount. The next term is gift. It refers to a thing or a right to dispose of gratuitously or any act of liberality in favor of another who accepts it, and shall include a simulated sale or an ostensibly onerous disposition thereof. It shall not include an unsolicited gift of nominal or insignificant value not given in anticipation of or in exchange for a favor from a public official or employee. So, sa konteksto ng batas, ito ay tumutukoy sa isang bagay na ibinibigay ng walang anumang inaasahan na kabayaran o kapalit. Maaari itong isang item, karapatan na gawin ng isang bagay, o isang gawaing magiliw na ibinibigay sa iba. Subalit, hindi lahat ng regalo ay tinuturing na pareho. Ang unsolicited gift na may napakababang halaga na ibinibigay na may inaasahan na kapalit o pabor mula sa isang public official or employee ay hindi tinuturing na regalo sa kontekstong ito. Ito ay nangangahulugang ang mga maliliit at biglaang token ng pasasalamat ay hindi sakop ng mga regulasyon o restrictions ukol sa mga regalo. Another is the receiving of any gift. It includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person or other than a member of his family or relative as defined in this act, even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas, if the value of the gift is neither nominal nor insignificant, or the gift is given in anticipation of or in exchange for a favor. Isinasaad dito ang mga kondisyon kung saan ang pagtanggap ng regalo ay sakop ng regulasyon. Sa katunayan, it specified that non-trivial gifts mula sa hindi pamilya o hindi kamag-anak ay ilalagay sa ilalim ng pagsusuri, lalo na kapag ito ay binigay na may inaasahan na kapalit ng isang pabor. Next is loan. It covers both simple loan and commoditum as well as guarantees, financing arrangements or accommodations intended to ensure its approval. Ito ay tumutukoy sa utang bilang isang malawak na termino na sumasaklaw sa traditional loans at ang commoditum, pati na rin ang mga kasunduan o mga ayos na may layunin na tiyakin o mapadali ang pag-aproba ng utang.
Another is substantial stockholder. It means any person who owns directly or indirectly shares of stock sufficient to elect a director of a corporation. This term shall also apply to the parties to a voting trust. Ang substantial stockholder ay isang taong may-ari, maging ito ay direkta o hindi direkta, ng maraming share sa isang korporasyon, sapat upang magkaroon sila ng kapangyarihan na maghalal ng direktor. Ang terminong ito ay sakop din ng mga partido sa mga voting trust kung may hawak silang shares na tumutugma sa kriteriya para sa paghalal ng direktor. Mahalaga ang pagkilala sa substantial stockholders sa corporate governance at mga usapin sa batas dahil karaniwan silang may malaking impluensya sa mga desisyon at direksyon ng korporasyon. Sunod naman is the family of public officials or employees. It means their spouses or unmarried children under 18 years of age. Sakop nito ang mga asawa ng public officials or employees, kasama na ang kanilang mga hindi pa kasal na mga anak na wala pang 18 taon. The next term is person. It includes natural and juridical persons unless the context indicates otherwise. Ang mga natural persons ay tumutukoy sa mga individual na tao tulad mo at ako. Ang mga natural na tao ay mga buhay na tao na may legal na karapatan at responsibilidad. Samantalang ang juridical persons naman ay artificial entities na kinikilala bilang may mga legal na karapatan at obligasyon, katulad ng mga corporation, organization, partnership, government agency, non-governmental organization, at iba pang entities na kinikilala bilang separate legal entities. Next is conflict of interest. It arises when a public official or employee is a member of a board, an officer, or substantial stockholder of a private corporation or owner, or has a substantial interest in a business, and the interest of such corporation or business or his rights or duties therein may be opposed to or affected by the faithful performance of official duty. Ito ay nagpapakita na may conflict of interest kapag ang isang public official or employee ay may posisyon o bahagi sa isang private entity at ang mga aksyon, interes o desisyon ng naturang entity ay maaaring makaapekto sa kanilang tungkulin na magtrabaho para sa ikabubuti ng publiko o ang kanilang government role. Ang mga patakaran ukol sa conflict of interest ay itinatag upang tiyakin ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan ay gumaganap ng walang kinikilingan at may transparent manner na maiwasan ang anumang sitwasyon kung saan ang kanilang personal interest ay maaring magdulot ng banta sa integridad ng kanilang official duties. Next is divestment. It is a transfer of title or disposal of interest in property by voluntarily, completely and actually depriving or dispossessing oneself of his right or title to it in favor of a person or persons other than his spouse and relatives as defined in this act. Ang divestment ay ang voluntary at buong aksyon na paglilipat o pag-aalis ng pag-aari o interes sa isang ari-arian sa pabor ng ibang tao o mga tao maliban sa asawa at kamag-anak ayon sa kahulugan na itinakda ng nauukol na legal na dokumento o batas. Ang kahulugang ito ay mahalaga sa mga sitwasyon kung saan kinakailangang ilipat o iwanan ng pag-aari ng ari-arian at ito ay naglilinaw ng mga partikular na kondisyon kung saan itinuturing na divestment ang mga ganitong aksyon. Isa pang termino ay ang relatives. It refers to any and all persons related to a public official or employee within the fourth civil degree of consanguinity or affinity, including bilas, inso, and balae. Sa madaling salita, ang relatives ay ang lahat ng mga individual na may kaugnayan sa isang public official or employee na inuukit ang mga ugnayan sa pamilya mula sa pamamagitan ng dugo at kasal. Sinasaklaw rin ito ang medyo malawak na hanay ng mga miyembro ng pamilya kabilang na ang mas malalayong kaugnayan sa pamilya tulad ng mga biyanan at mga magulang ng asawa o asawa ng anak. Ang kahulugang ito ay mahalaga para sa pagtukoy ng mga potensyal na conflict of interest, nepotism o iba pang sitwasyon kung saan ang mga ugnayan sa pamilya ay maaaring makaapekto sa mga aksyon o desisyon ng public officials and employees.
Dumako naman tayo sa norms of conduct of public officials and employees. Narito ang mga prinsipyo at gabay na dapat sundin ng public officials at employees. Una na dito is commitment to public interest. It is to uphold the public interest over and above personal interest. So inaasahan ang public officials and employees ay expected na i-prioritize ang kabutihan at kapakanan ng publiko kaysa sa kanilang personal na interest. Ito ay nangangahulugan ng paggawa ng mga desisyon at pagkilos na nagdudulot ng benepisyo sa pangkalahatan at hindi pagsasagawa ng mga aksyon na maaring ilagay sa panganib ang kapakanan ng publiko para lang sa personal gain. Next is professionalism. It is to perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. So kinakailangan gampanan nila ang kanilang mga tungkulin with a high level of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Dapat nilang harapin ang kanilang mga responsibilidad in a competent and diligent manner na nagpapakita ng kanilang commitment sa kanilang mga papel at serbisyong ibinibigay. Another is justness and sincerity. It is to remain true to people at all times, not discriminate against anyone, respect the rights of others, refrain from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, public interest, and not dispense or extend undue favors on the account of their office to their relatives. Ibig sabihin nito na ang public officials and employees ay dapat tratuhin ang lahat ng tao ng pantay ng may paggalang sa mga karapatan ng iba. Dapat ding iwasan ang pagkilos na labag sa batas at iwasan ang pagbibigay ng di karapat-dapat na pabor sa mga kamag-anak batay sa kanilang posisyon. So ano pa? Political neutrality. It is to provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Kaya naman inaasahan ang public officials and employees ay magbibigay ng serbisyo ng walang anumang kinikilingan, bias o discrimination batay sa party affiliation or personal preference. Their duty is to serve all citizens equally, regardless of political affiliations. Also, responsiveness to the public. Extend prompt, courteous, and adequate service to the public. Provide information of their policies and procedures in clear and understandable language. Ensure openness of information, public consultations, and hearings whenever appropriate. Encourage suggestions. Simplify and systematize policy, rules, and procedures. Avoid red tape, and develop an understanding and appreciation of the socio-economic conditions prevailing in the country. Ibig sabihin nito na dapat maglaan ang public officials and employees ng accurate information sa publiko. I-simplify din dapat nila ang policies and procedures upang mas madali itong maintindihan. Kabilang din dito ang nationalism and patriotism. It is being loyal at all times to the Republic and to the Filipino people, to promote the use of locally produced goods, resources, and technology, and encourage the appreciation and pride of country and people. So, dapat maging tapat sa bansa at mga mamamayan ng public officials and employees. They are encouraged na suportahan ang mga lokal na produkto, yaman at teknolohiya at syempre, palaganapin ang pride at appreciation sa bansa sa gitna ng mga taong kanilang pinagsisilbihan. Kabilang din dito ang commitment to democracy. It is to commit themselves to the democratic way of life and values, maintain the principle of public accountability, and manifest the deeds of supremacy of civilian authority over the military, uphold the Constitution, and put loyalty to country above loyalty to persons or party at all times. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtataguyod sa mga prinsipyo at halaga ng demokrasya. Dapat maging accountable sa publiko ang public officials and employees, ipakita ang civilian authority over the military, itaguyod ang constitution, at bigyang priority ang loyalty sa bansa kaysa sa individuals or political parties. Lastly is simple living. They are to lead modest lives appropriate to their positions and income and not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Ibig sabihin nito na ang public officials and employees are advised na mamuhay ng simple na angkop sa kanilang posisyon at kita. Dapat nilang iwasan ang extravagance o pagpapakita ng yaman na maaring mag-compromise sa kanilang integridad o tiwala ng publiko. Ngayon naman ay talakayin natin ang duties of public officials and employees.
First is to act promptly on letters and requests. Of course, they are to respond to letters, telegrams, or other means of communications sent by the public within 15 working days from receipt thereof. Ito ay ang pagkakaroon ng agarang aksyon ukol sa mga sulat at kahilingan katulad ng pagbibigay tugon sa mga sulat at iba pang mga paraan ng komunikasyon mula sa publiko sa loob ng 15 working days mula sa pagtanggap nito. Another is to submit annual performance reports. It is to render a performance report of the agency or office or corporation within 45 working days from the end of the year. They are the heads and other responsible officers of offices. Ito naman ay ang pagpasa ng taunang performance reports, katulad ng paghahanda ng performance reports ng ahensya o opisina o kumpanya sa loob ng 45 working days mula sa katapusan ng taon. Ang gumagawa nito ay ang mga pinuno o iba pang may responsibilidad sa mga opisina. Another duty is to process documents and papers expeditiously. All official papers and documents must be processed and completed within a reasonable time for the preparation thereof and must contain, as far as practicable, not more than 3 signatories therein. Ito ay ang maayos na pag-process ng mga dokumento at papel. Kaya naman lahat ng opisyal na papel at dokumento ay dapat asikasuhin at tapusin sa makatwirang oras mula sa paghahanda nito at dapat makontain sa abot ng makakaya ng hindi higit sa 3 signatories. Next is to act immediately on the public's personal transactions. So all public officials and employees must attend to anyone who wants to avail himself of the services of their offices and must at all times act promptly and expeditiously. Ito naman ay ang pag-aksyon agad-agad sa mga personal na transaksyon ng publiko. So, lahat ng mga public officials and employees ay kinakailangang mag-asikaso sa sinumang nagnanais na gamitin ang mga serbisyo ng kanilang mga opisina at kinakailangang laging kumilos ng agaran at mabilis. At syempre, public officials and employees should make documents accessible to the public. All public documents must be made accessible to and readily available for inspection by the public within reasonable working hours. So, mahalagang gawing accessible ang mga dokumento sa publiko at syempre handa para sa pagsusuri ng publiko sa loob ng makatwirang oras ng trabaho. Dumako naman tayo sa system of incentives and rewards. So, the Committee on Rewards to Outstanding Public Officials and Employees is composed of the following. Una na dito is the Ombudsman and Chairman of the Civil Service Commission, of course, the Chairman of the Commission on Audit, and 2 government employees to be appointed by the President. Ang system of incentives and rewards ay mekanismo sa loob ng isang pamahalaan na layuning kilalanin at gantimpalaan ang mga natatanging opisyal at kawani ng gobyerno para sa kanilang kahusayan, dedication at contribution sa public service. Ang Committee on Rewards to Outstanding Public Officials and Employees ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng makatarungan at transparent reward system, kabilang ang certificates, monetary incentives at public recognition para sa mga nag-excel sa kanilang pagsisilbi sa publiko. For the Committee on Rewards, they have a task to conduct a periodic, continuing review of the performance of public officials and employees in all the branches of agencies of government. Another is to establish a system of annual incentives and rewards to the end that due recognition is given to public officials and employees of outstanding merit. Also, the conferment of awards shall take into account, among other things, the following. First is the years of service. Another is the quality and consistency of performance. Also, the obscurity of the position. Of course, the level of salary, the unique and exemplary quality of a certain achievement, and of course, the risk or temptations inherent in the work. Ang Committee on Rewards ay isang ahensyang may ilang mahalagang responsibilidad kaugnay sa pagkilala at pag-reward sa mga performance ng public officials and employees ng pamahalaan. Ito ay may mahalagang papel sa pagsusuri ng performance ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan, pagtakda ng sistema ng annual incentives and rewards, at pagsasaalang-alang ng iba't ibang factors upang magkaloob ng mga parangal sa isang patas at makabuluhan na paraan. Ang prosesong ito ay nag-i-encourage
mag-encourage ng excellence at dedication sa hanay ng government workforce at tiyakin na ang mga natatanging individual ay wastong kinikilala para sa kanilang kontribusyon sa public service. Talakayin naman natin ang prohibited acts and transactions. These rules are designed to ensure transparency, integrity, and the proper functioning of the government institutions. Ito ay naglalayong tiyakin ang public officials and employees ay kumikilos sa kabutihan ng publiko at pinapanatili ang highest ethical standards na pamantayan ng kanilang mga tungkulin. At syempre, free from personal financial gain o impluensya. Kaya naman ang paglabag sa mga patakaran na ito ay maaring magdulot ng mga legal at ethical na kahihinatnan, kabilang na ang hakbang sa pagdisiplina o mga legal na parusa. Una na dito is financial and material interest. Public officials and employees shall not, directly or indirectly, have any financial or material interest in any transaction requiring the approval of their office. Ibig sabihin nito na bawal sila magkaroon ng anumang financial or material interest sa anumang transaksyon na nangangailangan ng pahintulot sa kanilang opisina, maging ito man ay direkta o hindi. Ito ay upang maiwasan ang conflicts of interest kung saan maaaring gamitin ng isang individual ang kanilang posisyon para sa personal gain, potentially at the expense of the public interest. Halimbawa, hindi dapat makialam ang isang opisyal ng gobyerno sa isang contract negotiation kung sila ay may interes sa resulta ng nasabing kontrata. Also, outside employment and other activities related thereto, public officials and employees shall not own, control, manage, or accept employment as officer, employee, consultant, counsel, broker, agent, trustee, or nominee in any private enterprise regulated, supervised, or licensed by their office unless expressly allowed by law. Ibig sabihin nito na karaniwang bawal sa public officials and employees na magmay-ari, magkontrol, magpamahala o magtrabaho bilang officer, employee, consultant, counsel, broker, agent, trustee o nominee sa isang private enterprise na regulated, supervised o may lisensya mula sa kanilang office. Layunin nito na maiwasan ang mga posibleng conflicts of interest at undue influence. Another is to engage in the private practice of their profession unless authorized by the Constitution or law, provided that such practice will not conflict or tend to conflict with their official functions. Bawal na bawal sa public officials and employees na magtangkang magsagawa ng private practice ng kanilang propesyon, maliban na lamang kung ito'y tuwiran na otorisado ng konstitusyon o ng batas. Gayunpaman, kahit ito pa'y otorisado, kailangan nilang tiyakin ang private practice ng kanilang propesyon ay hindi magdudulot ng conflict sa kanilang official duties. It is also prohibited to recommend any person to any position in a private enterprise which has a regular or pending official transaction with their office. Sa madaling salita, bawal sa public officials and employees na magrekomenda ng mga individual para sa mga posisyon sa private enterprises na may regular o pending official transaction sa kanilang opisina. Ito ay upang maiwasan ang favoritism o undue influence sa appointments. Take note, this prohibition shall continue to apply for a period of 1 year after resignation, retirement, or separation from public office. Ibig sabihin nito na ang mga pagbabawal na nabanggit ay mananatili ang epekto sa loob ng 1 taon pagkatapos ng pagbibitiw, pagre-retiro o pag-alis mula sa pampublikong opisina. Isa pang bawal is disclosure and or misuse of confidential information. Public officials and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public. Bawal din sa kanila ang paggamit o paglantad ng anumang confidential or classified na information na kanilang nakuha sa bisa ng kanilang mga tungkulin at hindi pa inilalathala sa publiko. Ang patakaran na ito ay mahalaga to protect sensitive information at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga operasyon ng gobyerno.
So what else? Solicitation or acceptance of gifts. Public officials and employees shall not solicit or accept, directly or indirectly, any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Sa madaling salita, bawal sa kanila ang mag-solicit o tumanggap, maging ito man ay direkta o hindi, ng anumang regalo, pabor, entertainment, loans o anumang bagay na may halaga sa salapi mula sa anumang tao o bisa ng kanilang mga tungkulin o kaugnay sa anumang operasyon na sinusupervise o naapektuhan ng kanilang opisina. Layunin nito na maiwasan ang bribery, undue influence o conflicts of interest na maaring maganap kapag ang mga individual ay tumanggap ng mga regalo o mga benepisyo mula sa mga partido na may interes ng mga desisyon ng pamahalaan. This time, let's discuss statements and disclosure. Public officials and employees, including those of their spouses and of unmarried children under 18 years of age living in their households, have an obligation to accomplish and submit declarations of their assets, liabilities, net worth, and financial and business interests. Ano bang ibig sabihin nito? Well, ang public officials and employees kasama na ang kanilang mga asawa at mga anak na hindi pa kasal at nasa ilalim ng 18 taong gulang na kasama sa kanilang mga tahanan ay kinakailangang magbigay ng komprehensibong talaan ng kanilang financial standing kasama na ang kanilang assets, liabilities, net worth at anumang interes sa pananalapi at negosyo. Ang obligasyong ito ay layunin na tiyakin na ang mga nasa public service ay transparent ukol sa kanilang mga kalagayan sa pananalapi at potential conflicts of interest. The statements of assets and liabilities and net worth. The documents must be filed within 30 days after assumption of office, on or before April 30 of every year thereafter, 30 days after separation from the service. Kapag ang isang public official or employee ay nag-a-assume ng pwesto, kailangang isumiti nila ang kanilang statements of assets and liabilities and net worth sa loob ng unang 30 days upang itakda ang kanilang pangunahing kalagayan sa pananalapi. Taon-taon, pagkatapos ng Abril, kailangang isumiti ng public official or employee ang isang update ng kanilang SALN. Ang pagsusumiti taon-taon ay nagbibigay daan para patuloy sa pagsusuri ng kanilang kalagayan sa pananalapi. Kapag ang isang public official or employee ay umalis na sa kanyang serbisyo, kailangan ring isumiti niya ang huling SALN sa loob ng 30 days mula sa kanyang pag-alis. Ito ay para matiyak na ang kanilang mga talaan sa pananalapi ay up-to-date habang sila ay umaalis sa kanilang pwesto. Isa pa, the identification and disclosure of relatives, it shall be the duty of every public official or employee to identify and disclose, to the best of his knowledge and information, his relatives in the government in the form, manner, of frequency prescribed by the Civil Service Commission. Tungkulin ng bawat public official or employee na kilalanin at ipahayag sa abot ng kanilang kaalaman at impormasyon ang kanilang mga kamag-anak na may trabaho rin sa gobyerno. Ito ay sa paraan na kadalasang itinakda ng Civil Service Commission. Layunin ng requirement na ito na maiwasan ang nepotism, favoritism, or conflicts of interest na maaring maganap kapag ang mga miyembro ng isang pamilya ay may mga pwesto sa gobyerno. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga relasyong ito, mas madaling mamomonitor at mamamanage ang mga potensyal na isyu ukol sa pamumuno o bias sa loob ng government agencies. Nabanggit na rin natin kanina ang divestment. So when a conflict of interest arises, he shall resign from his position in any private business enterprise within 30 days from his assumption of office and or divest himself of his shareholdings or interest within 60 days from such assumption. Ang divestment ay tumutukoy sa proseso kung paano inaalis o binebenta ng isang public official or government employee ang kanyang ownership or financial interest sa isang private business enterprise kapag may mga kaganapan ng conflict of interest. Sa pamamagitan ng pag-require sa pag-alis ng pag-aari at tamang pagbibitiw kapag may mga conflict of interest, layunin ng gobyerno na tiyakin na ang public officials at employees ay makakapagsagawa ng kanilang mga tungkulin
ng walang kinikilingan at syempre, best interest of the public, free from personal financial interest or undue influence mula sa kanilang mga kaugnayan sa private business. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng integridad ng public service at ma-maintain ang tiwala ng publiko. Ano-ano naman ang mga penalties? Ipinapakita sa mga susunod ang mga parusa or sanctions na maaring ipataw sa public officials and employees kapag nilabag nila ang ethical and legal standards. Layunin ng mga penalty na ito na papanagutin ang mga individual sa kanilang mga gawain na labag sa batas at i-discourage ang improper behavior. Una na dito is a fine not exceeding the equivalent of 6 months' salary. Pagmumultahin sila ng hindi hihigit sa katumbas ng 6 na buwang sahod. Another is suspension not exceeding 1 year. Masususpindi din sila ng hindi hihigit sa 1 taon. Also, removal from office. Maaari rin silang matanggal sa pwesto. And of course, magkaroon ng trial prosecution. Take note that private individuals who participate in conspiracy shall be subject to the same penal liabilities as the public officials or employees and shall be tried jointly with them. Ibig sabihin nito na ang private individuals na kasali sa isang conspiracy kasama ang mga public officials and employees ay sasailalim sa parehong mga parusa at mga pananagutang legal na gaya ng mga tauhan ng gobyerno. Ang private individuals na kasama sa isang conspiracy ay maaring magkaroon ng mga parehong multa, suspensions, pagkakaalis sa pwesto o legal na prosecution na gaya ng public officials at sila ay dadalhin sa paglilitis ng magkakasama. So that was Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. That's the end of this video and I hope you have learned a great deal. Thank you.